Nagpahayag ng agam-agam ang National Unity Party or NUP sa Kamara na suporta ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. At live po mula sa Batasang Pambansa. Nauna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano bang agam-agam ng NUP at ito ba ay official stand na ng partido? Bok, una sa lahat, nilinaw ni National Unity Party Chairman at House Deputy Speaker Ronnie Puno na hindi ito ang nagkakaisang desisyon o stand ng partido. Nakasaad po doon sa statement na pirmado ng kanilang Secretary General na hindi raw sila bobotong pabor sa impeachment ni VP Sara kung walang mailalatag na bago, matibay at compelling na ebidensya doon nga sa impeachment dahil ito nga raw ay isang pinakamahalagang kapangyarihan na ipinagkakatiwala sa Kongreso kaya hindi raw ito dapat gamitin sa pamumulitika. Pero ayon nga kay Puno ay hahayaan pa rin daw nilang bumoto yung mga miyembro ng partido base sa kanilang konsensya. Aminado rin si Puno na divided o hati raw yung opinyon sa loob ng kanilang partido. Narito po yung pahayag ni Congressman Puno. No, this is not the party stand. We will have another formal meeting. I doubt that there will be a uniform party stand here. There's no clear bias or leaning towards either side at this point. So we ended up with, sige, let's see what the evidence will show. Bok, kung hindi pa siya party stand, bakit by all appearances yung pahayag ni Secretary General Reginald Velasco, it did sound like a party stand. It sounded like the NUP had taken a position not to support anymore an impeachment complaint. Tama ka, Bok, may logo pa nga doon sa statement. At yan din yung pinagtataka natin dahil sinabi nga ni Puno, hindi rin nga sinabi ni Puno, kung may faction man doon sa loob na may pabor o hindi pabor doon sa VP Sara impeachment. But clearly he said, divided o hati po yung opinion ng mga miyembro ng partido. Bok. Pero Bok, let me just squeeze this in. More or less, gaano kalaki itong NUP doon sa Kongreso? How big a block is the National Unity Party? Bok, actually, second largest block dito sa Kamara, ito nga National Unity Party at nasa 43 or higit itong kanilang mga miyembro dito. Kaya medyo malaking kawalan kung magkakasundo or magkakaisa sila merong sariling stand na hindi sila papabor dito laban sa impeachment kay VP Sara. Bok. Kasi basically that's one-sixth already of Congress, more or less, mga one-sixth of Congress. You need one-third of Congress in order to impeach an official. So basically, it's already possibly half of the numbers you need for an impeachment vote. Yes, Bok. Actually, para nga makakuha ng one-third, ang kakailangan nilang po ay higit 105 na mga kongresista na bumoto ng pabor o hindi sa impeachment laban sa vice, Bok. Okay, Bok, may kinalaman ba itong lumabas na statement sa pagtakbo ni VP Sara Duterte sa 2028 presidential election? Bok, ayon nga kay Puno, wala raw itong koneksyon dito nga sa maagang pag-anunsyo ni VP Sara sa pagtakbo niya sa pagkapangulo nga sa 2028 elections. Nananatili raw silang miyembro ng mayorya ng Kamara. Ang NUP nga, again, yung second largest block dito sa Kamara at meron nga sila higit 400 or 40 members. Kaya kung magdedesisyon nga sila, ay talaga namang malaking kawalan doon sa numero laban nga doon sa impeachment kay VP Sara. Narito po yung pahayag ni Congressman Puno. So, and alam naman na lahat, nasa majority kami ng Congress. No? So, we're not on the same side. So, that has nothing to do with this. This has to do with fair play. It has to do with the process that we're undertaking. Bok, it's also interesting to note na member ng NUP, yung isa sa mismong nag-endorso po ng fourth complaint laban kay VP Sara, siya si Manila 6th District Representative Benny Abante. Kinukunan pa nga natin siya ng pahayag, Bok. Okay, that's interesting. Pero Bok, ano yung pananaw ng iba pang mga miyembro ng NUP dito sa usapang ito?
Yes, Bok, si Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor na member rin po ng NUP nanindigan na impeachable offense yung mga ginawa umano ni VP Sara. May bagong ebidensya man o wala. Ganyan din po yung sentimiento ng isa pa nilang NUP member na si Congressman Rolando Valeriano. Narito po yung kanilang pahayag. The evidence last time, matatag yun. And saying na may kinausap kang taong handang pumatay sa presidente kahit anong taon, it will always be an impeachable offense. I will not take back my previous vote during the previous impeachment. Ako, basta ang magiging stand ko, dahil sinabi rin naman niya na probably it might be a conscience vote. So, doon ako, what is just and what is right. Bok, sa Lunes nga, March 2, mag-uumpisa na yung deliberasyon ng House Justice Committee sa VP Sara impeachment. Titignan na nga ng komite kung sufficient in form and substance yung mga reklamo laban sa bise bago nga po tuluyang gumulong ang pagdinig. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa iyo, Bok. Ulat ni Marian Enriquez, live mula sa Batasang Pambansa. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.